Sinasabi ko nga ito, mga kapatid, na ang laman at ang dugo ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos, ni ang kasiraan ay magmamana ng walang kasiraan. Narito, sinasabi ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak. Pagkat ang tutunog ang pakakak at ang mga patay ay mga bubuhay na maguli na walang kasiraan, at tayo'y babaguhin sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Datapot, pagka itong may kasiraan ay mabihisan ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan. Kung magkagayon, ay mangyayari ang wikang nasusulat, nilamo ng pagtatagumpay ang kamatayan. Saan naroon o kamatayan ang iyong pagtatagumpay? Saan naroon o kamatayan ang iyong tibok? Ang tibok ng kamatayan ay ang kasalanan, at ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan. Datapot salamat sa Diyos na nagbigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, mga kapatid ko, minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makilos, laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong mga gawa sa Panginoon. Magandang umaga, mga kapatid. Purihin natin ang Panginoon sa patuloy niyang pagkakaloob sa atin ng pagkakataong tayo ay makapag-aaral ng mga salita ng Diyos. At sa umagang ito, hinihiling ko sa inyo ang patuloy nating pananalangin, matinding pananalangin sa Panginoon, sapagkat kalahating taon na ang virus na ito sa sanlibutan ito, at napakalaki ng kaguluhan ang nagagawa nito, na patuloy na dumarami ang nagiging biktima, at halos mawala na ng pamamaraan ang mga pamahalaan upang ito ay maiayos ang kanilang pamamahala sa krisis na ito. Sa buong mundo ay nagkakagulo ang mga tao, at wala pa silang makitang anumang magandang sinyales ng isang magandang pagtatapos ng krisis na ito. Patuloy na ang mga tao ay nagkakaroon ng kaguluhan. Marami ang nawalan ng hanap buhay. Marami ang naging pulubi. Marami ang halos nawawalan na ng pag-asa. Kung kayo ay manonood ng television, sa mga balita, ay talagang napakabigat dalhin ang mga pangyayaring ito. Napakalaking kaguluhan, lalo na sa Amerika. Sa Amerika nanggagaling ang mga pinakamatataas na kaalaman na pinakikinabangan ng buong sanlibutan. Nasa Amerika din ang mga magagaling na paaralan. Ang Amerika ang nagsisilbing leader sa buong sanlibutan na tumitingin sa kapayapaan. Maraming mga bansang natutulungan, maging sa pananampalataya. Alam natin na maraming mga organisasyon, mga Kristiyano ang
nagpapadala ng mga misyonary sa buong sanlibutan upang ipahayag ang salita ng Diyos, ang tunay na ebanghelyo ng kaligtasan. Sa madaling salita ay ang Amerika ang siyang pinakamaayos na bansa, pinakamayaman, pinakamakapangyarihan. Subalit kung titingnan mo ngayon ang nangyayari sa Amerika, sa kanilang mga karsada ay nandoon ang rioting, looting, ang pagsira, pagwasak ng kanilang mga monumento, pagsunog, pati simbahan, sinusunog nila, sinasakop nila ang isang lugar. At halos wala ng batas na sinusunod. Ang mga leader ay wala ng pinagkakasunduan. Ang bawat isa ay nag-aagawan sa kapangyarihan. Maging sa ating mahal na bansa, ay makikita natin ang ganitong mga pangyayari. Halos dapa na ang ating bansa, ang mga mamamayan ay punong-puno na ng kahirapan. Ang paaralan, hindi malaman kung ano ang gagawin para ang mga kabataan ay magkaroon ng maayos na pag-aaral. Marami na namamalimos na at tunay nga na talagang hirap na. Subalit, ang mga leader natin ay politika pa rin ang pangunahin sa kanilang isipan. Katulad halimbawa ng pangyayari sa ABS-CBN. Matagal na alitan. Galit sa isang pamilya. At nagkaroon ng pagkakataon na gumanti. Subalit hindi nila inalintana na sa kanilang pagganti ay libo-libong pamilya ang mawawasak. Libo-libong kabataan ang mawawala ng pag-asa sa kanilang kinabukasan, sa kanilang pag-aaral. Hindi nila ito inalintana at kanilang pinagbigyan ang kanilang mga sarili. Nakaawa ang kalagayan ng ating sanlibutan. Politika. Subalit ang isang bagay na hindi natin makita ay ang pagbabago ng kaisipan ng mga tao tungkol sa Diyos. Tungkol sa pananampalataya, tungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Wala ka man lamang madama sa paligid o kahit na sa ating panood sa television kung ano ang nangyayari sa buong mundo na nagkakaroon ng revival ang mga tao sa pagkilala sa Diyos, panumbalik sa Diyos. Kailan natin madama ang paggising, ang pagkamulat ng mga tao sa kakulangan ng sanlibutan ito sa pagkilala sa Diyos. Ang Diyos ay laging nasa isang tabi, tagapanood lamang. Ang mga panalangin nandoon pa rin, araw-araw naririnig natin sa recording machine ang panalangin ng sanlibutan sa krisis na ito na nangyayari. Ito ang magpapatunay ng pagtatagumpay ng mga mangangaral ng relihiyon, maging mangangaral ng salita ng Diyos, na kanilang matagumpay na ikahon ang mga tao sa iisang kaisipan
na ang mahalaga sa tao ay ang kanyang buhay sa sanlibutan ito. Kaya nga ang lahat ng kanilang kabigatan ay sa kanilang pagsisikap na mapabuti ang buhay. Nagsusumikap ang mga magulang na papag-aralin ng kanilang mga anak upang magkaroon ng magandang kinabukasan. Nagsusumikap ang mga ama at ina ng tahanan na igapang ang kanilang pamilya upang magkaroon ng magandang buhay ang kanilang pamilya. Halos lahat. Maging sa mga panalangin, maging sa pagtuturo ay ang papel ng Diyos ay upang magbigay pagpapala, upang magbigay biyaya, upang pagandahin ang buhay ng mga taong nagtitiwala sa Kanya. Subalit halos hindi mo marinig ang katotohanan na ang tao ay nilikha ng Diyos upang maglingkod sa Kanya, upang magbigay kaluwalhatian sa Kanya. Na ang buhay ng tao sa sanlibutan ito ay panandalian lamang. Ang buhay ng tao sa sanlibutan ito ay isang paghahanda. Paghahanda sa isang buhay na walang hanggan. Na ang sanlibutan ito ay isang lugar kung saan na ang tao ay matipon, maalis sa pagkakasala, at matipon sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo upang madala niya sa Kaniyang kaharian at upang sila ay makasama ng Diyos na walang katapusan sa isang bagong langit at bagong lupa. Nakalulungkot sapagkat sa mga tao ang sanglibutang ito, ang kanilang buhay, naritong lahat ang kanilang kaisipan, wala sa Diyos na lumalang sa Kanya. Napakaliwanag ang turo ng mga salita ng Diyos ayon kay Apostol Pablo doon sa binasa natin kanina. Na ang laman at dugo ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Itong ating mga katawan na ibinigay natin ang lahat ng ating pagsisikap upang maibigay ang kaniyang pangangailangan, maihanda sa isang magandang kinabukasan. Itong mga katawang ito na minahal natin na buong buo ay mamamatay. Ito ay mabubulok at babalik sa lupa. Subalit ang isang bagay na pinakamahalaga sa lahat ay hindi wala natin ang halaga. Sa mga magulang pinagsisikapan natin na turuan ang ating mga anak. Pinagsisikapan natin na sila ay dalhin sa mga paaralan at sila ay makatapos ng magandang edukasyon. Subalit meron ba sa atin na inihanda ang ating mga anak? Inihanda natin sila sa pagharap sa Diyos. Inihanda natin ang kanilang mga kaluluwa na makakilala sa ating Panginoong Jesucristo upang sila ay maalis sa pagkakasala, maalis sa sumpa ng kasalanan, at sila ay maging bahagi ng katawan ni Kristo upang maisama sa Kanyang kaharian. Pag-isipan natin ang mga bagay na ito. Sinabi ng mga salita ng Diyos sa binasa natin kanina. Sa mga mananampalataya, sabi ni Apostol Pablo, hindi lahat ay matutulog.
Hindi niya binanggit na mamamatay. Sapagkat ang mga tunay na anak ng Diyos na tinubos ng dugo ni Kristo ay wala ng kamatayan. Ang kamatayan nila sa lupang katawan ay isang pagtulog lamang. At isang araw pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo, kung tayo ay madatnang buhay dito sa isang kisap mata, ay babaguhin ang ating mga lupang katawan. At yung mga namatay kay Kristo, sila ay mabubuhay na mag-uli na may isang bagong katawan, glorified body. Isang katawan. Hindi ito mga kaluluwa, hindi ito espiritu. Ito yung mga katawan na mabubuhay dito sa lupa, subalit isang bagong langit at bagong lupa na. Ito ang katotohanan, mga kapatid. At uulitin kong muli na ang buhay natin ngayong panahong ito ay panandalian lamang, isang paghahanda sa pagharap sa buhay na walang hanggan kasama ang ating Panginoong Hesukristo. Ang sinabi nga ni Apostol Pablo, kung walang pagkabuhay na maguli, abay magpakasarap na tayo. Uminom tayo, kumain tayo. Lahat ng kasarapan ay gawin natin sapagkat bukas ay mamamatay tayo. Mamamatay rin lamang tayo. Ay samantalahin na natin ang buhay natin sa lupang ito. Subalit napakaliwanag ang itinuturo ng mga salita ng Diyos na ang mga nakay Kristo, ang mga tinubos ng dugo ni Kristo ay mabubuhay na mag-uli, sasalubong sa kaniyang pagdating, sa kaniyang pagbabalik dito sa lupa. Samantalang ang mga tao na hindi nagtiwala kay Kristo ay mananatiling patay. At bago dumating ang bagong langit at bagong lupa, ang lahat ng tao ay bubuhayin muli ng Diyos. Ibabalik ang kanilang mga kaluluwa sa kanilang mga lupang katawan. At ang lahat ay haharap sa Diyos sa huling paghatol. At kung hindi makita ang iyong pangalan sa aklat ng buhay, ay ibubulid ka sa dagat-dagatang apoy. Ang impyerno na ginawa ng Diyos para kay Satanas at sa kaniyang mga anghel. At doon, walang katapusang makakasama kaniya sa walang hanggang paghihirap. Ilan sa mga tao sa buong sanglibutan ang nakakaalam ng mga katotohanan ito. Kahit yung mga sinasabi natin na sagad-sagar ng kanilang pagiging relihiyoso. At ilan din naman sa mga tinatawag nating mga mananampalataya na ito ay paulit-ulit na pinadaan-daanan sa pag-aaral sa salita ng Diyos. Subalit ilan sa kanila ang ipinamumuhay ang mga katotohanan ito. Tunay nga na napakarami ng mga katotohanan sa banal na kasulatan ang ating pinadadaan-daanan lamang sa ating mga pag-aaral, subalit ito ay hindi nagkakaroon ng bigat sa ating mga puso. Hindi ito nagiging bahagi ng ating mga pamumuhay sa sanlibutan ito. Sapagkat hindi natin alam ang mga kahalagahan na mga katotohanan ito. Naalaala ko ang isang istorya. Madalas gamitin ng mga pastor. Pero daw isang mining engineer ang nagsasurvey sa paanan ng isang kabundukan. At dahil siya ay nauhaw, ay naghanap siya ng isang
maiinuman at nakakita siya ng isang maliit na bahay. At doon sa maliit na bahay na iyon ay siya'y kumatok at siya'y nakiinom. Habang siya'y umiinom ay may napansin siyang kapirasong bato na ginagamit upang pangsangga sa pintuan upang ito ay hindi mahipan ng hangin. At sapagkat isang engineer ay nakita niya nakaiba ang batong ito. Ito ay kanyang kinuha at kanyang tinanong doon sa may-ari ng bahay, "Amang, saan mo nakuha ang batong ito?" Ang sabi ng taong may-ari ng bahay ay, "Nakaw, ay dyan lang sa likod ng bahay. Maraming ganyan doon." Ang sabi ng engineer sa matanda, "Amang, hindi mo alam, ikaw ay isang bilyonaryo." Nagulat ang matanda. Paano ko magiging bilyonaryo? Na ito ay yung bahay ko at halos wala akong makain. Ang lupa ko ay halos hindi tinutubuan ng mga halaman. Ang sabi ng engineer sa matanda, "Amang, nakikita mo ba ang batong ito? Ang batong ito ay nagkakahalaga ng milyong piso. Ang batong ito ay napakahalaga. At sa lupang iyong kinatitirahan, bilyong-bilyon ang halaga nito." Ganito ang katotohanan sa maraming mga mananampalataya na nag-aaral ng salita ng Diyos. Araw-araw ay kanilang binabasa, umaga, minsan sa gabi, dinadaan-daanan. Subalit, hindi nila nakikita ang tunay na halaga ng mga katotohanan ito sa buhay niya. Maliban na ang spiritual engineer, ang banal na espiritu ang siyang magpakita sa kanya ng mga katotohanan ito, ay hindi niya ito o walang halaga ito sa kaniyang buhay. Ano ang naging habili ni Apostol Pablo sa kanyang sinulatan ng mga mananampalataya? Kayo'y nangagsipagtagumpay na dahilan kay Kristo. Kaya huwag kayong makilos, maging matatag kayo sa paglilingkod sa Kanya. Ito ang mahalaga sa buhay ng mga tao na natubos ng dugo ni Kristo, na sila ay nagpapatuloy sa paglilingkod sa ating Panginoong Hesukristo. At paano tayo magpapatuloy sa paglilingkod? Ano ang sabi ng Panginoon? Humayo kayo. Ipangaral ninyo ang ebanghelyo ng kaligtasan. At doon sa mga tumanggap at sumampalataya, bautismuhan ninyo sila. At patuloy na aralan ng aking mga salita upang sila rin ay makapamuhay na naaayon sa kalooban ng aking Ama. Ito ang habilin, mga kapatid. Hindi ang mamuhay tayo sa ating mga sarili-sarili, kung hindi ang paglilingkod sa ating Panginoon. Ibig bang sabihin, iiwanan natin ang ating mga buhay, ang ating mga propesyon, ang ating pag-aaral? Hindi po iyon ang sinasabi. Lalo na sa ating kapanahunan. Ang ibig sabihin lamang na kung nasaan man tayo, anuman ang propesyon natin, anuman ang ating buhay, gamitin natin ito sa paglilingkod
sa ating Panginoon. Unahin natin ang responsibilidad na iniatang sa atin ng Diyos, sapagkat dito nakasalalay ang ating pagharap sa Kanya, kung ano ang mga gantimpala, kung ano ang mga inihanda niya para sa atin, sa isang panibagong kaayusan, sa isang panibagong buhay, nakasama natin siya sa Kaniyang kaharian. Mahaba-haba ring panahong ako'y nakahon sa mga tradisyon, selebrasyon, ordinansa ng Iglesia na pinag-aaralan, itinuturo ang mga salita ng Diyos, mga katotohanan, mga tamang salita. Subalit, hindi ko makita sa buhay, maging sa aking sariling buhay at sa buhay ng mga mananampalataya, ang tunay na bunga, ang tunay na pagbabago, ang tunay na pamumuhay na ipinamumuhay ang mga katotohanan ng salita ng Diyos, na may paghihintay sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Sa 7 iglesia na sinulatan ng ating Panginoong Jesucristo sa aklat ng Revelation, 2 lamang ang hindi niya binigyan ng kapintasan: ang iglesia sa Smyrna at ang iglesia sa Philadelphia. Ang iglesia sa Smyrna ito ay panahon ng pag-uusig sa kanila. Wala silang sariling buhay. Sila ay patakbo-takbo sapagkat sila ay hinuhuli, pinaparusahan. Ang kanilang mga pag-aari ay iniinit. Marami sa kanila ang namatay na at patuloy silang hinahabol upang patayin at parusahan. Ang pangalawa ay ang iglesia sa Philadelphia, na doon sinabi ng ating Panginoon na sa kabila ng inyong kahinaan ay hindi ninyo itinakwil ang aking pangalan. Nagpatuloy kayo. Ang kahulugan ng Philadelphia ay pagmamahalang magkakapatid, na ang ibig sabihin, ang mga tunay na mananampalataya ay hindi magiging katanggap-tanggap sa Diyos kung siya ay namumuhay sa kaniyang sarili, na hindi makita sa kanilang pagkakapatiran ang tunay na pagmamahalan, ang tunay na pagkakaisa, ang tunay na pagkakapatiran, sama-samang paglilingkod sa Diyos. Subalit ano ang nakikita natin sa mga iglesia sa panahong ito? Tuwing araw ng linggo, masaya silang nag-aawitan, nananalangin, nakikinig ng salita ng Diyos. 1-2 oras silang nagsasama-sama. Pagkatapos nito ay sa kanilang paghihiwa-hiwalay ay may kanya-kanya na silang buhay. Tapos na ang kanilang paglilingkod sa Diyos. Ang mga mananampalataya ay iniaasa sa kanilang pastor ang gawain na pagdadala ng salita ng Diyos, ng ebanghelyo ng kaligtasan. Tumutulong sila sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanilang mga ikapo, ng kanilang mga offering,
Sa ibang pamamaraan nakatutulong sila, subalit hindi sila namumuhay na magkakasama sa pagmamahalan. Hindi makita ng Diyos ang kanilang tunay na pagkakapatiran. At marahil, kaya nangyayari ang mga bagay na ito ay upang gisingin tayo ng Diyos. At tayo ay ibalik sa pinakapundasyon ng ating pananampalataya, kung saan makikita ang tunay na pagkakapatiran ng mga anak ng Diyos